Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po ako makakatulong sa inyo. But before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming updated promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So for today's topic po, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung dapat nyong malaman ng mga benefits nyo sa SSS bilang SSS member. So dapat alam nyo po ito para alam nyo kung ano yung mga i-avail nyo sa SSS, ano yung makukuha nyong benefits sa SSS pag naguhulog kayo ng SSS contribution. So una po natin pwedeng i-avail kay SSS ay ang pag-avail or pag-apply ng SSS loan. So, under SSS loans, may 5 na services na pwede nating i-avail sa SSS as loans. So, una is yung salary loan, then pension loan, and then next is calamity loan. Later, isa-isahin po natin yan. And meron din consul loan program. And lastly, option to sell shares of stocks program. So, yan yung mga services na pwede nating i-avail under SSS loan. So, una nating pwedeng i-avail na services sa SSS under ng loans is yung pag-apply ng salary loan. So, ito ay isang short-term loan sa SSS na may mababang interest. Nasa 10% per annum or per year or nasa 0.83 per month yung interest dito sa SSS. So, sino-sino ba ang mga pwedeng mag-apply ng SSS loan? So, lahat ng SSS member na naguhulog ng SSS contribution, employed, self-employed, household or kasambahay, or voluntary member or OFW or mga non-working spouse basta naguhulog ng SSS contribution. And dapat may minimum kayo na 36 months na contribution and may latest na 6 months na contribution within 1 year. So for example, as of July 2025, so dapat may 6 months kayong contribution from July 2024 to June 2025. So, dapat may 6 months kayong contribution nun. And kung may at least 36 months kayong contribution, pwede kayong mag-apply ng more or less na 1 month ng sahod nyo na loan. Kung may 72 months naman kayo na SSS contribution, pwede kayong mag-apply ng 2 months, more or less na 2 months ng sahod nyo. Yun yung pwede nyong ma-loan sa SSS. And dapat wala pa kayong final benefit na na-approve sa SSS gaya ng permanent total disability, retirement benefits, and not more than 65 years old. And also, dapat wala kayong loan na matagal nang hindi pa nababayaran. And dapat updated yung information nyo sa SSS and may nakaregister kayong bank account sa inyong SSS online account. Sa full details ng pag-apply ng loan at pag-enroll ng bank account, panoorin niyo po sa channel ko. Browse niyo lang po yung channel ko para sa updated videos ng pag-apply ng loan at pag-enroll ng bank account sa SSS. Next is pension loan program. So, itong loan na to is pwedeng i-avail to ng mga nagpe-pension o mga retired na at low interest po siya. So, 10% per annum din yung interest niya or 0.83 per month yung interest niya. So, sino ba yung pwede mag-avail ng pension loan? So, lahat ng mga retiree na pensioners is pwede mag-avail ng SSS loan basta pasok kayo sa mga qualifications na to. Dapat not more than 85 years old. And dapat pag maglo-loan kayo, halimbawa 2 years or 3 years yung loan. So, pag natapos yung loan, dapat hindi mag-exceed ng 85 years old na kayo. And dapat wala kayong outstanding balance or deduction sa SSS. And wala kay existing na calamity loan sa SSS.
And dapat may at least 1 month kayo na naka-receive na ng monthly pension. And also, dapat may naka-enroll kayong bank account sa inyong SSS online account and updated yung contact information nyo gaya ng mobile number and email address and mailing address or yung address nyo sa bahay nyo dun sa inyong SSS account. And kung nag-advance kayo ng inyong 18 months na pension sa SSS, so saka po kayo makapag-avail ng pension loan pag nare-receive nyo na yung 1 month na regular monthly pension nyo. Next na pwedeng i-avail sa SSS is pag-apply ng calamity loan. So, short-term loan din to, binibigay sa mga SSS members na affected ng calamity. So, paano nyo ba malalaman kung pwede kayo mag-avail ng calamity loan sa SSS? So, once nag-declare ng state of calamity sa lugar nyo, si National Disaster Risk Reduction and Management Council or CNDRRMC, ibig sabihin po nun, pwede kayo mag-apply ng calamity loan sa SSS. Pero hindi porket nandun kayo sa lugar na yun, for example, Metro Manila, magbe-base lang yun dun sa address nyo, dun sa SSS online account nyo. Kung nasa Manila nga kayo pero ang address ng SSS account nyo is nasa province, so hindi pa rin kayo makakapag-apply ng SS calamity loan. So make sure yung address nyo dun sa SSS is updated din. And para mag-qualified sa pag-apply ng calamity loan sa SSS, dapat meron din tayong at least 36 months na contribution and dapat may latest na 6 months na contribution within 1 year. So for example, as of July 2025, so dapat may 6 months kayong contribution sa mga buwan ng July 2024 to June 2025. And dapat wala kayong na-avail pa na final benefit gaya ng permanent total disability or retirement benefits. And wala kayong past due na SSS loan or SSS salary loan. And also, dapat wala kayong loan under condonation or yung tinatawag na restructuring program. Ito yung mga loan na matagal nang hindi nababayaran. And in-apply nyo ng condonation para bumaba yung interest. Next na pwede nating i-avail na services sa SSS under ng SSS loan is yung Conso Loan Program. So, etong Conso Loan Program, ito po yung mga loans nyo sa SSS na hindi pa nabayaran. I-combine po siya sa isang loan and para lumit yung interest para mabayaran nyo na siya. So, para continuous pa rin yung benefits nyo kay SSS, makapag-avail pa rin kayo ng mga services na SSS, maganda na isettle natin to. Pwede natin siyang i-apply na Conso Loan or ito rin yung tinatawag na condonation or restructuring program para mabayaran natin yung mga loan na matagal nang hindi nababayaran. And also, para mag-qualified ka na makapag-avail ng Conso Loan program ni SSS, dapat wala ka pang nare-receive na final benefits gaya ng total permanent disability or retirement benefits. And dapat hindi ka pa disqualified sa SSS due to fraud committed against the SSS. And dapat may active SSS online account po kayo. And lastly, na pwede nating i-avail na services under ng loans sa SSS is yung option to sell share of stocks program. So, eto naman is parang ibebenta mo yung contribution mo sa SSS para mabayaran na yung mga existing na utang mo sa SSS. Parang same po siya ng kay Pag-ibig na ang mangyayari is ikakaltas na sa contribution mo yung loans mo na matagal nang hindi nabayaran sa SSS. So, dito naman ang pagkakaiba kasi parang si SSS yung magbebenta sa accredited brokers. Tapos yung mapagbebentahan nung SSS contribution mo ay ibabayad or ibabawas na dun yung loan mo. So, natapos na natin i-discuss yung mga pwede nating i-avail sa SSS under ng loans. So, next naman na i-discuss natin is yung iba pang SSS benefits na pwede nating i-avail sa SSS. Sa ngayon, dahil medyo mahaba na yung bidyong to, puputulin muna natin siya. Abangan nyo po yung part 2 ng bidyong to para i-discuss ko naman yung iba pang SSS benefits na pwede nyong i-avail sa SSS. Kung may mga questions po kayo or suggestions, comment down below lang po.
And pwede nyo rin po akong i-message sa aking bagong Facebook page, Miss Marge Vlogs 2.0. Kung may mga questions po kayo or gusto nyong pa-assist or paggawa online, message lang po kayo dito sa aking Facebook page. And please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming mga updated tutorial vlogs. And please don't forget din pong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Supportahan niyo po kung ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. So para maka-join po kayo sa mga makaka-receive ng cash blessings dito sa Miss Marge Vlogs, please like and share and comment your GCash number para mapili natin yung lucky subscribers na makaka-receive ng cash blessings once na-achieve natin yung 100k subscribers. Thank you so much po. Thank you in advance. Thank you for watching. Bye-bye.